Ako si Maria at ito ang aking kwento. What is she doing here? Is she... Hindi maituloy-tuloy ni Max ang nais sabihin. He's more than puzzled as to why Minerva was inside the interrogation room. She lost her job at the bank. Ang sabi na scam daw siya at nakadispal ko siya ng milyon-milyon sa bangko. Ang sabi niya sa manager niya, paulit-ulit daw niyang sinasabing mababayaran niya rin naman yun kapag pinakasalan mo na siya. Nagsalubong ang mga kilay ni Max. But I never promised her anything. Na magtapat siya ng nararamdaman niya sa akin. Tinapat ko siya na hindi ko kailanman masusuklian ang damdamin niya. I have never given her any false hopes. Tumango-tango si Conrad. I believe you. Kaya lang, she's been mentally unstable for weeks now. Ang sabi ng mga magulang niya, matagal na raw hindi umuwi sa kanila si Minerva. Kung saan ito tumutuloy, hindi nila alam. Nakausap ko ang mga tauhan ng mga De La Rosa sa may aplaya. Ang sabi nila, ilang araw na lang nakikita si Minerva na nagpapalakad-lakad na tila wala sa sarili. May isang tauhan ng mga De La Rosa na kumupkup sa kanya pero lagi raw siyang nawawala sa umaga at bumabalik lang ng gabi. Marahil nagmamanman siya sa dalawang bahay kapag may araw pa, retreating to her place or just to rest to sleep. Si Kyla nakahuli sa kanya. Nagtago siya sa likod ng kwadra near the bushes. Sandaling natigilan si Max. Ibinalik ang tingin kay Minerva na noon mag-isa pa rin sa interrogation room. Gaya kay Christoph, he felt conflicted on how to deal with Minerva. He wants justice for invading their privacy and causing trouble. Subalit, nahahabag din siya dito dahil sa sinabi nito. Maya-maya pa may pumasok na pulis sa kabilang silid at sinimulang kausapin si Minerva. Miss Minerva Gutierrez, yan ang pangalan mo, hindi ba? Umpisa ng pulis na kausap ni Minerva. Alanganing tumango ang dalaga, bakas ang takot sa mga mata nito. Sa tingin mo, bakit ka nandito? Hindi ko po alam. Naglapag na ng retrato ang pulis sa mesa na nasa harapan ng dalaga. It was a picture taken inside the farmhouse of Max, specifically ang sirang portrait ni Demi. Ikaw ba ang may gawa nito? Nanginig na ang dalaga, tinakpan ng kamay magkabilang tenga. Hindi ko alam. Wala akong alam. Anang dalaga, garalgal na ang tinig. Nasa kabilang silid lang si Max Guerrero. Nakatingin siya sa'yo ngayon. Anang pulis? Agad tumuwid ng upo ang dalaga at nagpalingalinga sa silid. Subalit ang madadilim lang na sulok ng interrogation room ang kanyang nakikita. Sir Max, nasan ka? Hindi kita makita. Bakit ba laging hindi kita nakikita? Nasan ka na ba? Inagaw ka na niya sa akin. Inagaw ka na ng asawa mo sa akin. Hindi ba dapat patay na siya? Patay na siya eh. Bakit bumalik pa siya? Bakit? Galit na pinukpok ni Minerva ang mesa gamit ang kanyang mga kamay. Nanlilisik na rin ang mga mata. Dapat hindi na siya bumalik. Dapat nanatili na lang siyang patay. At dahil hindi siya patay at ginugulo niya kami ni Max, dapat lang mamatay na siya ng totoo. Huwag kang mag-alala, Max. Konti na lang, wala nang hahadlang sa atin. Hindi na naririnig pa ni Max ang iba pang sasabihin ng dalaga. He walked out of the viewing room and caught his head in his arms. He is angry and devastated at the same time. He is angry dahil ang tinutukoy ni Minerva sa mga pagbabanta nito'y si Demi, his wife who is currently pregnant with his child. And devastated because, ni sa hinagap, hindi niya akalaing magkakaganon si Minerva. She was young and smart. He had always hoped the best life for her, but the Minerva inside the interrogation room at the moment is clearly not the Minerva he knew. Kung paano humantong sa ganon ang lahat, hindi alam ni Max. Isa lang ang sigurado ng binata sa ngayon. He'll give everything he got. Masiguro lang na hindi na muling makakalapit sa kanyang pamilya si Minerva. Mr. Guerrero, how do you want to deal with this case? Tanong ni Conrad, tahimik na sumunod sa binata palabas ng viewing room. Just do every legal remedy there is na hindi na siya muling makakalapit sa amin, subalit hindi siya makukulong. She clearly needs help. We must give it to her. Naniniwala kung kaya pa niyang baguhin ang kanyang bugay. That's the last thing I can do for her, to give her another chance. Ani Max, tumango-tango si Conrad. That is profound, but I get you. Why waste the future when you can give another chance? Hayaan mo, Mr. Guerrero, ako mismong kakausap sa hepe. Babalitaan kita tungkol sa kasong to. Thank you, Mr. De Alexos. I'm going now. I need to pick up my wife at the hospital.
Binilin ko lang siya kay Tanya dahil sumaglit lang ako rito, ani Max. Don't worry, Mr. Guerrero. Ako nang bahala rito. Ani Conrad, akma na sanang babalik sa loob ng viewing room, subalit muling nagsalita si Max. Before I forget, gusto pala kitang kunin ni Ninong. Ninong? Para kanino? For my second child. Demi is pregnant. Ani Max, may pigil ng ngiti sa labi. Congratulations, and I'd be delighted to be a godparent to your next child. That's good news. Should I expect a fierce security service for your godchild, then for the next 18 years? Natawa si Conrad. Well, let me see if I can arrange that for you. Anong binata, maliit pang sumaludo kay Max bago tuluyang bumalik sa loob ng viewing room. Si Max naman bumalik na sa ospital at sinundo si Demi. Pagbalik sa rest house ng mga De La Rosa, mangiyak-ngiyak na sinalubong ni Kali ang ama at ang ina. Nauna na tong umuwi kanina. Si Max ang bumuhat kay Ali. Inalo ang anak na umiiyak. Mommy got sick, Daddy, ani Kali. It's okay, sweetheart. Mommy's fine now. Daddy already took care of me. Alo ni Demi sa anak. Masuyong pinunasan ng luha sa mukha nito. Lumabe si Kali. Nagpabuhat na kay Demi. Makahulugang tumingin si Max sa kanya. Can you? Hindi ba bawal? Si Max pabulong. Demi smiled. Of course I can. Demi, Max, ano nang nangyari sa kabilang bahay? And how about you, Iha? How are you? Kali said you lost consciousness. Kamusta ka na ngayon? Si Cora, may bahid ng pag-aalala ang tinig. Sandaling nagkatinginan sina Demi at Max. You tell them, ani Demi, nakangiti. Don't worry too much, Lola. Nasa kustodiya na po ng pulis ang sumira sa portrait ni Demi. She is mentally unstable at the moment. She was the farm's former accountant. Napasinghap si Cora, but Conrad promised that she will get the proper help she needs. And as for Demi, well, she's not sick, but in 9 months' time, she'll give birth to our next baby. You're pregnant? Bulalas ni Cora. Tumango si Demi. I am, Lola. Yumakap na si Cora sa apo, mangiyak-iyak. Oh, Iha, I'm so happy for you, Ana matanda. It was the happiest she's been in a long time. What are you doing here, Demi? Pukaw ni Max sa asawa nang maabutan to ng binata sa may veranda ng silid nila sa farmhouse. Nilapitan ng binatang asawa at magang niyakap mula sa likuran nito. Masuyong hinaplos ang impis pa nitong tiyan. Hindi ka pa rin ba makatulog dito? Natatakot ka pa rin ba sa mga nangyari? Ani Max, kilintilan ng magaang halik ang leg ng asawa. 3 araw nang lumipas mula ng mangyaring insidente na gawa ni Minerva. At iyon ang unang gabi sa farmhouse ng mga Lagdameo na tumuloy na mag-anak imbes na sa rest house ng mga De La Rosa. Demi fully rested her back on Max's chest, heaving a sigh after. Medyo, pero alam ko naman na marami nang nagbabantay sa atin dito. Alam ko na wala nang nanggugulo pa sa atin, sagot ni Demi, tumingala sa langit. Napangiti ang dalaga na makitang puno ng bituin ng langit. Nagsasalitaan ang mga yon sa pagkislap. I kinda miss you, Max. You're always out for the past few days, ani Demi. It's true, Max has been going back and forth to the city in the morning and back to San Ignacio in the afternoon. Ngayong wala na si Christoph at napatunayan na ang pagkuha ni Thomas sa controlling stocks ni Max noon ay under duress, legal nang naibalik sa binata ng mga stock ng GDC ang nararapat dito bilang isang tagapagmana ng mga gerero. Dahil doon, muling nagkaroon ng revamp sa board at officials ng kumpanya. Sa pamamagitan ng Subsidium Fund, naihanda na rin ang recovery plan ng kumpanya. Isa-isa na rin inaayos ng binata ang mga pending projects at iba pang obligasyon ng GDC. Kaya naman talagang abala ang binata sa nakalipas na ilang araw. I'm sorry, love, if you feel neglected these days. Naninibago nga rin ako. Ibang-ibang oras ko kapag nandito ako sa farm. Nagsisisi ka na ba na tinanggap ko ulit ang CEO position ng GDC? Demi chuckled and faced Max. Of course not. GDC is your birthright. Dapat lang na nandun ka. Besides, Lola Criselda is expecting you to take care of it. There's no place I'd rather be than to where you are right now, Max, as the CEO of GDC. But the farm, ngumiti si Demi. Tumingkayad at magaang kinintila ng halik ang labi ng asawa. We will figure it out, Max. We always do. Ani Demi, yumakap na sa asawa. Masuyong hinagod ni Max ang kamay sa likod ng asawa, drawing her closer to him more.
Having her in his arms right now still feels surreal. Sometimes he still feel like he's dreaming, that in the morning when he wakes up, he'd be alone in bed, back to living his miserable life. But in the morning, when he wakes up, Demi and Callie are still sleeping soundly beside him, reminding him that everything in his life has changed for the better. Max, untag ni Demi sa asawa maya-maya. How much do you trust your security team? Around 90%? Marami silang nakapalibot sa atin ngayon. Nandito ang karamihan sa tauhan na Jericho at Conrad. Ang iba naroon sa rest house para bantayan sina Lola at Sevi. Why? Muling tumingala si Demi sa asawa. Matamis na ngumiti bago. Can we sneak out for a short date? Hindi ka nilalamig? Tanong ni Max kay Demi na nooy nakasakay sa likod ni Midnight. Nang sabihin nitong gusto nito ng date, di akalain ni Max na ang gusto nitong date ay mag-stroll sa loob ng farm. Max was thinking that they could go for a short ride using the 4x4 truck. Subalit pinili ni Demi si Midnight ang gusto nitong sakyan. Kaya wala nang nagawa pa si Max kundi pagbigyan ng asawa. He mounted on another horse though. Di na kasi kaya ni Midnight ang magsakay ng dalawang tao. I feel fine. I love the cool breeze. Ani Demi bago huminga na malalim. Pinuno ng panggabing hangin ng dibdib. Ano mo ba? Kanina ko pa gustong gawin to. I just want to clear my head. Kaya lang busy ka pa. Ayaw naman kitang storbohin. Do you think I'm weird dahil ngayong gabi gusto kong mamasyal? Natawa si Max. It's okay, love. You can try all your weirdest tricks on me and I'd still find it cute. I love you, remember? Anong binata? Kinindata ng asawa. Demi chuckled. Ikinobli ng dilim ang pamumula ng pisngi nito. Pinagbibigyan mo lang ako kasi alam mong buntis ako. Isa na rin yon, but honestly, I want to spend some time with you too. Dahil tama ka, ilang araw na rin tayong walang oras sa isa't isa. Anyway, have you decided on what you will do with your real estate company in the US? Tumango si Demi. Nakausap ko ng partner ko. Ang sabi ko, I'm stepping down as vice president dahil I want to move back here in the country para makapag-focus sa pamilya natin. Natigilan si Max. But, Demi, that's your company. Hindi pwedeng wala ka doon at... Don't worry, Max. I trust my partner, Melania O'Brien. She is a seasoned real estate agent. Kayang-kayang patakboy ng kumpanya kahit wala ako. Besides, pwede akong lumipad pa US anytime na kailanganin nila ako doon. Pakiramdam ko kasi wala na akong babalikan doon. Why do you say that? All of my loved ones are here. Nagpaalam si Sevi na dito na lang daw siya magpapatuloy ng pag-aaral. Ayaw na niyang bumalik sa US. Si Lola naman ganun din. She loved it here, Max. And I want to give her the best of her remaining years on Earth. And then, there's you. You're here. So you have to be here too? It doesn't make sense if we live separately now. Besides, ayoko na rin ng ganun. Napangiti si Max sa sinabi ng asawa. His eyes shining with so much love and admiration for her. You're making me love you more, Leticia. She smiled back. That's good, because we're here. Anang dalaga, bagyang hinila ang renda ni Midnight upang tumigil to sa gitna ng parang. Baba tayo, Max. Aya ng dalaga sa asawa na mabilis namang tumalima at maingat na binaba ang dalaga mula sa kabayo. Why are we stopping here, Demi? Kuryosong tanong ni Max maya-maya. Humarap si Demi kay Max at tiningala ito. Do you remember when we came here years ago for a date just like tonight? This is exactly the same spot and the skies. It's as lovely as it looks right now. Dark yet peppered with shining stars. It really looks dreamy. Naalala mo pa ba ang hiniling mo noon? Tumango si Max. Of course. You. Me. Always. Sabay nilang bulong. You remembered. Ani Demi, muling umiti. Let us make your wish come true, Max. How? Let's get married here. Paanong natabig? Nag-aalalang tanong ni Demi sa wedding planner niyang si Elaine. Yun ang araw ng kasal nila ni Max sa farm ng mga Guerrero. Subalit, there she was, just hours away from her wedding, upang malaman lamang na natabig ng tauhan ni Elaine ang kanilang wedding cake at bumaksak yon sa loob ng reception venue. Even just thinking about it now was making her freak out. Magsuri ka, girlie. Ani Elaine sa kasama nitong tauhan na nakatungo at panay ang singhot. Ma'am, pasensya na po kayo. Pinapamadali po kasi ako ng mga kasama ko dun sa cake table. Hindi ko naman alam na hindi magandang pagkakais ng mga kasama ko sa cake. Kaya nung natabig ko ng konti, gumalaw. Tas hindi na kaya yung bigat ng cake. Tapos
Tapos sorry po talaga, Ma'am Demi. Anang tauhan ni Elaine. Panay na rin ang punas ng luha nito. Napabuga ng hininga si Demi. Tinansya ang emosyon. Gusto niyang magalit subalit di niya magawa. Alam niya hindi yun sinasadya ng tauhan ni Elaine. Pero sa lahat ng araw, bakit ngayon pa? She wants everything to be perfect today. Subalit kanina pang umaga hindi umaayon ang lahat sa araw na yon. She woke up late and missed the sunrise at the beach with Max. She has planned that day weeks ago. At ang una niyang gustong gawin sa araw ng kasal nila ng asawa, umpisan niyo na magkasama sa playa. But it seems she was looking forward for that day far too much. Nasadya niyang hindi na umpisan yon sa paraang nais niya. Callie was acting up too. Ayaw nitong mag-breakfast nang wala ang paborito nitong mangga. Mango season ended weeks ago. Kung di pa kinunan ni Max ng mango juice ang anak, hindi to kakain at tatahan sa pag-iyak. Not only that, her daughter doesn't want the dress intended for her on that day. Kung anong gusto nitong isuot, hindi niya alam. Iniwan niya muna kasi si Callie kay Ma'am Beth na siya muling nag-aasikaso sa anak mula na matili sila ng San Ignacio. Kung napakiusapan ba ni Beth si Callie na isuot ang damit nito, Demi has yet to know. Iniwan niya kasi sa itaas ng farmhouse ang dalawa nang tawagin sa kanya ni Elaine na nagka-problema ang cake nila. And now, back to the cake. Anang dalaga sa isip. What can you suggest we do, Elaine? Magalit man ako o hindi, bottom line, the cake is still ruined. Ani Demi sa mahinahong tinig. Actually, nagtitingin ng ibang tauhan ko sa bayan ng pwedeng gawing replacement sa cake. May nakausap silang po pwedeng gumawa, but the frosting would be a little different and the design will just be simple but elegant, sagot ni Elaine. May pag-aalala pa rin sa tinig. Tumango-tango si Demi. I like simple and elegant, sagot ni Elaine. The classics don't go of style anyway, anang dalaga, bago bumaling sa tauhan ni Elaine. I hope that this would be a lesson to you. Haste makes waste, so please don't rush things next time. But all's well that ends well too. So cheer up, and I don't want tears on my wedding day. I'll just go back up to finish my makeup. Ani Demi bago muling umakit ng hagdan. Pagdating sa guest room na pansamantalang tinutuluyan ng mag-ina, naabutan niyang nakikipag-diskusyon ulit si Callie kay Beth at hindi pa rin suot ng anak ang damit itong pinakustomize niya for the event. Ma'am, ilalabas ko na lang po muna si Callie. Ako na po munang bahala sa kanya. Presenta ni Beth. Bago binuhat ang alaga at lumabas ng silid. Hindi naglaon itinuloy ni Demi ang pagme-makeup. Pagkaraan ng isang oras, nakaharap na si Demi sa salamin. Suot-suot ang isang eleganteng wedding gown na siya mismo ang pumili. Now that the chaos had died down a bit and she is alone in the room, she can truly feel that she is getting married again to the same man. Ilang sandali pa nakarinig ng mahinang katok sa pinto si Demi. Bumukas iyon. Pumasok sa silid si Cora. Nakangiti itong naglakad papalapit sa apo. Oh, Iha, look at you. You're exquisite and beaming with so much happiness too. Gumante ng ngiti ang dalaga. Maagaang yumakap sa abuela. I'm so glad you're here with me today. I love you lots, Lola. Then, now, and for always. Ngumiti si Cora. Masuyong hinagod ang likod ng apo. I love you too, Leticia. I will always treasure you, my very own miracle. Demi smiled and tried her hardest not to cry. It was a happy day. She does not want tears on her wedding day. Ilang sandali pa, tinawag sila ng isang coordinator at pinasakay sa vintage carriage na siyang magdadala sa maglola sa parang kung saan gaganapin ang venue ng kasal. The travel was quick and full of excitement for Demi had not seen Max for hours now. Nang marating nila ang parang, bahagya pang napasinghap si Demi na makitang nag-transform sa isang malaking flower garden ang lugar. Butterflies were flying all over the place too. Plus, all the people that are dear to her and Max were present. Hindi naglaon, naglakad na sa aisle si Demi, kasama si Cora at Callie na suot ay isang puting bestida nitong may embroidery ng bulaklak. Meron din tong flower crown na ginawa ni Beth. Callie's dress blended well with the theme of the wedding, and she was more than satisfied with the outcome. Now there is only one thing left for her to do, to marry the handsome man waiting for her at the end of the aisle again. Nang marating nila ang dulo ng aisle, agad na pinaubayan ni Cora si Demi kay Max. Si Callie naman kinuha ni Beth. Hindi naglaon, sinimulan na ng judge ang kasal. The wedding ceremony was quick, but not as quick and meaningless like the first time.
They are surrounded with friends and loved ones, and that makes the moment more special, magical. Di nagtagal natapos din ang seremonya. And now, by the power vested in me by this state, I now pronounce Mr. and Mrs. Guerrero. Max, you may now kiss your bride. Alan Judge. Max faced Demi and gently cupped her cheeks before awarding her soft lips with a tender kiss. Napuno ng palakpakan ng parang, umihip din ang mabining hangin, tila ba binabati ang mag-asawa sa bagong buhay na kanilang muling tatahakin ng magkasama. Max ended the kiss and looked at his wife, tears brimming her eyes. No tears on our wedding day, diba? Are you having regrets this soon? Ani Max, pabiro. Suminghot si Demi, pinigil ang pagtulo ng luha. No regrets, Max. Never. These are tears of joy. I'm happy we now have pictures of our wedding day, unlike the first time. Max chuckled and planted another soft kiss on Demi's lips. There's no more contracts too. Just forever, Mrs. Guerrero. Yes, just forever with you, Mr. Guerrero. Max kissed Demi again. It was more than just a kiss. It was a promise of love and many tomorrows. Abangan po ang huling kabanata ng kwentong pag-ibig ni na Max at Demi. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay.